Kung tayo man ay maging taksil, mananatili pa ring tapat ang Diyos, sapagkat hindi niya may kakaila ang kanyang sarili. Narinig po natin ito sa ating ikalawang pagbasa. At ito, ang mabuting balita na ibig ko sana na pagnilayan natin ngayong umaga. Mga salita na makapagbibigay sa atin ng lakas ng loob na lumapit at humingi ng tawad sa Diyos sa kabila ng ating maraming mga pagkukulang at pagkakasala. Dahil daw, likas sa Diyos ang manatiling tapat at maging mapagpatawad kahit pa tayo magtaksil sa Kanya. Kasi yun din ang ibig niyang matutunan natin sa Kanya, na tayo rin ay maging tapat. Dahil nilikha tayo ng Diyos sa hugis at wangis niya, kalarawan niya tayo. At ang turing ng Diyos sa atin ay hindi iba. Siya'y Ama, tayo'y mga anak niya. Minsan ho, merong nagtanong sa akin tungkol sa ating first reading ngayon. Bakit daw nag-uwi ng lupa? Nag-uwi ng lupa galing sa Israel itong si Naaman sa kanyang bayang Syria matapos na siya ay mapagaling ng propeta. Ano bang ibig sabihin nun? Bakit siya nag-uwi ng lupa? Balikan natin ang kwento. Binabayaran sana nitong general. Siya ay taga-Syria, isang opisyal na militar, mataas na opisyal. Binabayaran niya ang propetang Eliseo matapos na maglublob siya sa maputik na tubig ng ilog Jordan na ayaw naman niya talagang gawin noong una. Para ho kasing nasaktan ng pride niya dahil hindi siya binigyan ng importansya ng propeta pagdating niya sa bayang Israel. Kahit meron pa siyang daladalang sulat, letter of endorsement mula sa hari ng Israel, at kahit na mataas na opisyal siya ng mga militar sa Syria, hindi siya sinalubong. At biro nyo, nagpaabot lang ang propeta ng salita sa kanya na kung ibig daw niyang gumaling, lumublob lang siya ng 7 times, makapitong beses sa ilog Jordan. Tinignan niyang ilog maputik. Ang sabi niya, dami-daming mga ilog dun sa bayan ko. Malinis pang tubig. Tapos yun lang iuutos niya sa akin, hindi niya ako hinarap. Na-hurt ang pride ng general. At dahil sa galit, uuwi na sana siya. Mabuti na lang, ayon sa kwento, napigilan siya at naimulat siya ng kanyang aliping dalagita na Israelita. Sa ganito daw ang common sense na katwiran nitong dalagita sa general. Sir, ano po bang mawawala sa inyo kung sumunod kayo at magpakumbaba? Dahil sa salita ng dalagita, lumamig ang ulo ng general. Sumunod nga siya. Ginawa niyang utos ng propeta. Lumublob siya sa maputik na tubig ng ilog Jordan. At paglabas niya sa tubig, aba! Gumaling siya. Luminis ang balat niya. Nawala ang sakit niyang ketong.
Balik ho tayo sa tanong, bakit nag-uwi siya ng lupa matapos natanggihan ng propeta ang alok na gantimpalang ginto? Hindi naman lahat nakukuha sa ginto. Binabayaran niya. Ang sabi ng propeta, hindi ho ako tumatanggap ng bayad. Dahil hindi naman ako nagpagaling, kundi ang Diyos. Ang lupa, dun sa kwento, ay simbolo ng pagpapakumbaba. Sino nga ba naman tayo para magmalaki? Galing lang naman tayong lahat sa lupa. At babalik din tayo sa lupa. Wika nga ng Biblia. Kaya pag Ash Wednesday, ginuguhitan tayo ng apoy. Paalala na tayo'y magpakumbaba. Mga kapatid, mga kapwa Pilipino, ito po ang dahilan kung bakit bilang presidente ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines, naglabas po ako ng isang pambansang panawagan na tayong lahat ay manalangin, magpakumbaba at magsisi sa mga panahong ito ng napakaraming kalamidad at mga trahedya na nangyayari sa ating bayan. Napansin ko po na marami sa inyo nagsuot puti. Thank you ho. At naiintindihan ko ng mas marami sa inyo dahil kahapon lang nilabas yung statement, ay hindi nyo alam na nanawagan kami na isa ritual natin itong ating pambansang pagsisisi sa pamamagitan ng pagsusuot ng puti. Siguro naman may puti kayong damit kahit papaano. Linggo-linggo, mula sa susunod na linggo, hanggang sa linggo ng Kristong Hari, bago tayo pumasok sa season of Advent. Yun ho ang panawagan. Gumawa tayo ng simbolikong paglulublob sa maputik na tubig ng korupsyon na lumulunod sa ating bayan. Kung ibig nating luminis na muli at gumaling ang ating bayan sa ketong ng katiwalian, magpakumbaba tayong lahat. Alam niyo ho, minsan, may isang matandang ale na lumapit sa akin para humingi ng payo. Bakit daw? Bakit daw kaya sunod-sunod ang pagdapo ng mga kamalasan sa buhay niya? At ang pinakahuling kamalasan na tinuturing niya ay noong pinatay yung apo niya. Nag-graduating na sana sa college at pinaghirapan niyang paaralin. Tinanong ko ho siya, ba't niyo naman ho naisip na minamalas kayo? Ang sabi niya, kasi ho, parang pinaparusahan ako ng Diyos. Dahil naramdaman ko ang bigat ng kalooban niya at humihingi siya ng tulong na makalag ang mga tanikalang para bang gumagapos sa mabigat na konsensya niya. Binanggit ko ho sa kanya ang 3 sangkap ng pakikipagkasundo sa Diyos. Simple lang naman. Una, pag-amin. Pangalawa, pagsisisi. Pangatlo, pagbabayad, puri. Umamin, magsisi,
at magbayad puri. Aba, mabilis na umamin yung ale. Sabi niya, inaamin ko po na noong una, kapag nakakarinig ako ng mga adik na tinutukhang at pinapatay noong kasagsagan ng gyera sa droga, wala naman akong pakialam. Tuwang-tuwa pangaho ako Iniisip ko, tama lang na mabawas-bawasan naman ang mga salot sa lipunan. Minsan pangaho nakita ng sariling mga mata ko ang nangyari doon sa anak ng kapitbahay namin. Ayon sa balita, nanlaban siya, kaya siya namatay. Nakita ko hindi naman siya nanlaban. Noong kinaladkad siya sa kalsada, nagmamakaawa pa nga binaril pa rin siya. Pero tumahimik ako. Hindi ako tumestigo. Kaya nga siguro, ganoon din. Hinahayaan ng Diyos o hinayaan ng Diyos na mangyari yung nasaksihan ko na mangyari sa apo ko mismo. Naisip ko, hindi kaya pinalalasap sa akin ng Panginoon ang naranasan ng kapitbahay namin. Sabi ko sa kanya, pwede niyo hong tingnan yan bilang parusa, pero pwede niyo ring tingnan bilang paraan ng pagmumulat ng Diyos sa inyo dahil mahal niya kayo. At naghahagulgol siya. Minsan, katulad ng aling yon, kapag sunod-sunod ang pagdapo sa atin ng mga trahedya at kalamidad, parang natutokso rin tayo na mag-isip na siguro minamalas tayo, na baka pinaparusahan tayo, o baka galit ang Diyos sa atin. Nasabi minsan ng isang theologian na si Santo Tomas de Aquino, sabi niya, minsan, hinahayaan ng Diyos na mangyari sa atin ang isang bagay na masama kung ang idudulot nito ay mas higit pang kabutihan. Nakakatakot yun. Katulad ng 10 ketongin sa narinig nating kwento sa Ebanghelyo. Kaya siguro naitanong ni Jesus nung isa lang ang bumalik. Sabi niya, teka, di ba 10 ang gumaling? Nasaan yung 9? Kung kailan sila gumaling, tsaka sila nahati. Kasi noong may sakit pa sila, pare-pareho lang sila. Nung pare-pareho silang nagsasuffer ng sakit na ketong, sama-sama sila. Kahit magkakaiba sila ng mga paniniwala sa buhay. Kasi ang 9 sa kanila ay Hudyo at ang isa ay Samaritano. Sa gitna ng pagdurusa, 10 sila. Totoo naman, di ba? Sa gitna ng mga kalamidad, nakakalimutan natin ang ating mga hidwaan.
hindi Katoliko, Protestante, Iglesia o Muslim, hindi pula, berde o pink o dilawan sa politika ang nakikita mo. Sa gitna ng trahedya, makikita mo ang kapwa-tao. Kaya pala kung minsan, may tuturing din na parang blessing ang mga kalamidad. Blessing din ang trahedya. Nagiging mga okasyon ito para lampasan natin ang ating mga pagkakaiba. Para matuto tayo na magdamayan at magbayanihan. Para matuto tayo na magpakumbaba, umamin ng ating mga pagkukulang, lumublob tayo sa maputik na baha ng korupsyon sa lipunan na hinayaan naman nating mangyari. Sino bang pumipili ng ating mga lider sa pamahalaan, kundi tayo rin? Magsisi. Makiisa tayo sa pagbabayad puri, sa pagkukumpuni sa kasiraan, sa muling pagbubuo, sa wasak nating lipunan. Sama-sama nating ituwid na muli ang baluktot na pag-uugali, ang hindi tamang kultura ng kalakaran, ang mga katiwalian. At matuto tayo na maging tapat, manindigan sa tama, humingi ng tawad sa mga panahon na para bang nakiisa tayo sa alam naman nating hindi tama, sa mga panahon na nakitawa pa tayo sa mga nagmumura sa Diyos. Sa mga panahon na kinunsinti natin ang pagpatay ng ating kapwa dahil wala tayong kinalaman sa kanila. Sa mga walang pakundangan sa dangal at dignidad ng tao. Hindi naman po galit ang Diyos sa atin. Mahal nga niya tayo eh. Kaya nangyayari ang mga dapat mangyari. Tapat pa rin siya. Sabi nga ni San Pablo sa second reading, kahit na magtaksil tayo, mananatili pa rin siyang tapat dahil hindi niya may kakaila ang kanyang sarili. Mga kapatid, pusong mamunlang ang Diyos. Madali lang na mabagbag ang kalooban niya kung maging tapat ang pagpapakumbaba, ang pananalangin nating sama-sama, at pagsisisi, at pagmamakaawa, na mahinto na ang sunod-sunod na trahedya. Ibig lang kasi ng Diyos na matauhan na tayo, na mahimasmasan na tayo sa ating mga kahibangan, na magsisi na tayo, sama-sama, lahat magpakumbaba, na magbalik loob tayo. At makikita ninyo, sisikat ang bukang liwayway ng pag-asa sa bayang Pilipinas.